Kung ikaw ay may hawak or holdings na kahit 1,000 XRP ngayon, maaaring hawak mo rin ang susi sa isang posibleng pagbabago ng buhay sa loob lamang ng ilang buwan. Kaya yan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pahayag ng isang eksperto sa crypto na si Ginoong Eduardo Farina, kung saan sinabi niyang ang simpleng pag-hold ng 1,000 XRP ay maaring maging isa sa pinakamagandang desisyong pinansyal sa buong buhay ng isang tao. Kaya yan, atin pong ipapaliwanag itong mabuti kung bakit ganito kalakas ang kanyang paniniwala, ano ang mga dahilan na nagpapatibay ng kanyang prediction, higit po sa lahat ay kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Ngayon ay simulan po natin sa bakit kakaiba ang galaw ng market cycle ngayon para kay XRP. Ayon po kay Ginoong Eduardo Farina, siya po ang founder ng Alpha Lions Academy. Ang kasalukuyang market cycle ng crypto ay kakaiba kumpara sa mga naunang cycles. Dati-rati, sa tuwing umaakyat si Bitcoin, kasunod lang itong si XRP at ibang altcoins sa huling bahagi ng bull run. Pero ngayon ay hindi na ganon ang nangyayari. Sa cycle na ito, maagang pumasok po si XRP sa laro. Nitong huling taong 2024, biglang umarangkada si XRP at umabot po sa $3.34. Isang presyo na huling nakita pa noong taong 2018. Ang bilis po ng galaw niya ay indikasyon na si XRP ay nagdi-decouple. Yan, nagdi-decouple na po siya or unti-unti nang bumibitaw sa dating pattern kung saan nakadepende ito sa galaw ni Bitcoin. Ang ganito pong klase ng independent na galaw ay posibleng senyales na si XRP ay nagiging isang pangunahing asset na may sariling momentum, lalo na't habang mataas pa rin ang Bitcoin dominance. Yan. At yan, habang mataas pa rin ang Bitcoin dominance, si XRP naman ay may lakas na lumipad. Ngayon ay ano naman po ang papel ng regulasyon at mga institution sa kinabukasan ni XRP. Isa po sa mga pinakamalaking balita na naging positibo para kay XRP ay ang desisyon ng korte na hindi siya isang security. Ibig sabihin ay tapos na po ang matagal na kaso laban kay Ripple mula sa SEC. Ngayon ay malaya ng makipag-transaction si Ripple sa mga bangko at saka financial institutions nang walang pangambang legal. Dagdag pa rito ay maraming malalaking institution ang nagsisimula ng magpakita ng interes kay XRP. May mga usap-usapan pa nga tungkol sa mga XRP ETF, kung saan ay isang klase ng investment product na maaring magdala ng mas malaking kapital mula sa mga traditional investors. Ayon po kay Ginoong Farina, ito na ang tinatawag niyang intersection or pagpapakita ng spekulasyon at real adoption. Ibig sabihin ay hindi na lang haka-haka ang value ni XRP, kundi unti-unti na siyang tinatanggap sa aktual na sistema ng pananalapi or actual financial system. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng mga strategic acquisition naman nitong si Ripple. Hindi lang sa regulasyon at saka partnerships malakas ang galaw ni XRP. Malaki rin ang epekto ng mga binibili ni Ripple. At kamakailan ay isa na po dito ang Hidden Road, isang malaking financial firm at ang potensyal na pagbili po nila sa Circle. Yan, ito naman po ay ang issuer ng USDC na isa sa pinakamalaking stablecoin sa buong mundo.
Kung tuloy-tuloy po ang pag-expand ni Ripple sa ganitong paraan, mas lalalim po ang involvement ni XRP sa tunay na mundo ng finance. Posibleng makasama po siya sa mga real-world asset tokenization kung saan ang mga tunay na assets gaya po ng lupa, stocks o bonds ay mailalagay sa blockchain gamit si XRP bilang tulay. Ngayon ay gaano po kataas ang posibilidad na maabot ni XRP ang presyong $10 hanggang $100. Kaya yan, ito na po ang pinaka-exciting na bahagi. Ayon po kay Ginoong Farina, mataas ang posibilidad na umabot sa XRP sa presyong $10 bago po matapos ang taong 2025. Kaya ngayong taon po yan. At ano ang mga dahilan? Ayan. Ang mga dahilan ay ang bumababang dominance ni Bitcoin. Ayan. Maliban po dyan ay ang lumalaking demand para sa mga ETF. At saka tumataas na real world adoption. Pero hindi lang dito natapos ang prediction. Yan, hindi po dito nagtatapos ang prediction ni Ginoong Farina. Ayon pa sa kanya ay posible ring umabot sa XRP sa presyong $100. Yan, basta't magtutuloy-tuloy ang paggamit po kay XRP bilang token ng mga tunay na assets at saka tuluyan ng yakapin ng mga institutions. Yan. Kung mangyari ito, ang 1,000 XRP natin ay magiging katumbas po ng $100,000 o halos 5.7 million pesos. Hindi biro yan. Yan, hindi po biro yan. Sapat yan para makabili po tayo ng bahay, makapagsimula ng negosyo, or makapag-retire ng maaga. Ngayon, ang sunod po na tanong dito is bakit naman may nagre-recommenda na eksperto ng 10,000 na XRP. Ayan. Bagamat sinabi po ni Ginoong Farina na life-changing na po ang 1,000 na XRP, ay ayan, hinikayat din niya ang mga seryosong investors na maghangad ng 10,000 na XRP. And kung si XRP ay umabot nga sa $100, ang hawak po nating 10,000 na XRP ay magiging $1 million. Katumbas na po ito ng 57 million pesos. At kung hindi man umabot sa ganitong halaga, mayroon pa ring flexibility para magbenta ng parte habang tumataas ang presyo. Ang halaga po ng 10,000 XRP sa ngayon ay nasa $24,000 o humigit kumulang 1.4 million pesos. Habang ang 1,000 XRP naman ay nasa $2,400 o halos 140,000 pesos. Hindi ito maliit na halaga, pero para sa mga seryosong crypto investors, ito ay maituturing na investment para sa mas matagal na tagumpay. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung totoo po ang prediction na ito, napakalaki ng magiging epekto. Napakalaki po ng magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy. Ang crypto ay naging daan para sa maraming kababayan natin na kumita ng malaki kahit nasa bahay lamang, kahit walang malaking puhunan at kahit nasa probinsya. Kung isa ka po sa mga maagang naniwala kay XRP at ngayon ay may hawak na kahit 1,000 na XRP tokens ngayon, may pagkakataon ka pong umangat sa buhay kung sakaling tumama ang prediction ni Ginoong Farina. Pero tandaan po natin, mataas din ang risk sa crypto. Hindi ito siguradong paraan para yumaman. Kaya dapat ay may tama po tayong pag-aaral, disiplina at saka strategy. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito
ay para sa akin ay maganda ang pananaw ni Ginoong Farina at may mga basihan naman ito. Ang legal clarity, institutional support at saka strategic acquisitions ni Ripple ay malinaw na sinyales ng potensyal na paglakas na XRP. Pero hindi natin dapat kalimutan na volatile pa rin ang crypto market at maraming posibleng mangyari. Kung kaya mo namang bumili ng XRP at willing ka po sa risk, maaari mong subukan kahit maliit na halaga lamang. Pero kung hindi pa handa ang budget mo, mas mabuting mag-focus ka muna sa pag-aaral at tamang strategy kaysa sa basta-basta sumabay sa hype. Tandaan po natin, ang tunay na yaman ay galing po sa tamang kaalaman at hindi po sa tsamba. Dahil hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.